Magandang gabi sa lahat, 'no? O kamusta na? Sorry ano ha, 1 month tayong hindi nakapag-upload kasi na-busy sa requirements tapos, tinanggap ko na kasi yung offer dito, 'no? Although, gano'n pa rin naman, part-time pa rin naman sa school, tuwing hapon, 'no? So, kamusta na ba lahat? So medyo magulo yung bahay, nagliligpit kasi ako, eh. Okey, pag-usapan naman natin ngayon 'no, na actually noon pa, at gustong-gusto ko na 'tong, i-share sa inyo nung nakaraang buwan pa 'no. Ano nga ba kasi yung, epekto ng problema sa thyroid sa karera natin 'no, mapa-hyper, mapa-hypo 'no. So tara kuwentuhan muna tayo. Okey, sa'kin kasi, nung nagkaroon ako ng, hyperthyroid o skip forward ko na. Nung nag-start kasi yung, teaching career ko, well, hyperthyroidism pa rin naman ako. Okay, so ano nga ba yung, pinoproblema ko pagdating sa teaching? Number one dito sa hyperthyroid ko, yung hirap ako mag-concentrate kasi parang lagi akong on the go, para akong laging nagmamadali, 'no? Parang gano'n gano'n yung problem ko. But when it comes to, clarity ng boses, okay naman, hindi naman naapektuhan, loud and clear kahit naman nung hypothyroid na ako, loud and clear naman. But again, ang isa sa mga naging, pagsubok sa akin nung, hyperthyroid ko dun yung ano talaga, yung hirap akong mag-concentrate 'no, kaya minsan, para akong laging nagmamadali 'no, yun yung, isa sa mga nagiging problem ko talaga, okey. Pangalawang nagiging problema ko, yung lagi akong pawisin o siyempre teacher ka, kailangan, professional yung dating mo, neat yung damit mo. Ang problema kasi kahit sabihin mong may insert ako sa loob, halimbawa ito ganito 'no, lalagyan ko ng, polo barong o kaya lalagyan ko ng, anong tawag dito, ng long sleeve, 'di ba, yung mga ganyan. May time na nagiging basa dito sa kilikili, 'no. So yun yung isa sa mga pinaka-hate ko 'no, naapektuhan ako nun 'no. I hate that, feeling. Ayaw na ayaw ko yung, gano'ng bagay. Tapos may time din na, hindi pa nag-uumpisa yung, araw mo, 'di ba? Siyempre medyo may kainitan naman sa Pilipinas. Mapapansin mo yung damit natin basa na dito sa may dibdib 'no. Yun yung isa sa mga hate na hate ko. Kasi nung hyperthyroidism pa naman talaga ako, sobrang lakas ko magpawis. Lalo na 'to 'no, makikita mo dito sa may, neckline, pababa dito, minsan naman dito 'no. So siyempre, kailangan yung itsura natin presentable, lalo na humaharap tayo sa klase. Hindi lang sa mga estudyante, humaharap din tayo sa mga, parents, sa mga ibang, like principal, mga dean 'no. So yun, hindi naman tayo mabaho, siyempre naliligo naman tayo. Pero iba pa rin kasi yung impression 'pag nakikita ka nila na, parang napakapawisin naman ni sir, parang ang dugyot naman niya, parang may gano'n. Well, wala namang nagsasabing gano'n, pero I'm sure, ah, komento na nila yon sa sarili nila na, "Ba't ganyan naman si sir, pumapasok basa yung polo, yung t-shirt," 'no? So medyo yun yung isa sa mga nakakaapekto sa'kin. Sumunod naman, pangatlo 'no, yung, mood swing. Andiyan yung mood swing natin na may time na mabilis kang magalit, but siyempre, bilang isang, professional, kailangan kokontrolin mo yon. Hindi po puwedeng lagi kang galit sa klase 'no, hindi naman po puwedeng, sumisigaw ka, lagi kang may, sinisita. No, be professional 'no. Pero siyempre yung mga mood swing natin minsan lagi kang, hyper 'no, minsan naman parang naglo-low yung energy mo 'no, yun yung isa sa mga nagiging, problema ko noon 'no. Anyway, pero siyempre sabi nga nila control the, outcome, okey naman.
Ang importante naman dun, na i-de-deliver mo yung class ng maayos, approachable ka, no? Lalo na kung may mga gustong i-clarify yung mga estudyante mo sa'yo, approachable ka, yung mga ganong bagay. Okay? So, yung mga mood swing na yan, no? Well, hindi naman talaga maiiwasan kasi ah, thyroid yung may problem sa atin, o kaya kaakibat naman talaga yung mga ganon. Pang-apat, o syempre yung financial. Hindi mawawala yun. Kasi kailangan mong bumili ng gamot, no? Eh, ang gamot naman natin sa Pilipinas, hindi libre. Although yung check-up mo, yung mga laboratory mo, libre dahil may ano ka eh, may ano pangalan to, HMO, may mga ganun ka, no? Pero pagdating sa gamot, syempre kailangan mong bilhin. Syempre kung sumusweldo ka ng halimbawa lang, sumusweldo ka ng 10,000 sa loob ng isang buwan. O, syempre kaya yung 1,000 doon, halimbawa, ang gamot mo sa loob ng isang buwan, 1,000 hanggang 2,000, babawasin mo yun doon sa sinusweldo mo. Ganun naman talaga. No? So, malaking factor din naman talaga na may binibili kang gamot. No? Kasi, that time, ang iniinom kong gamot, yung Topdin, mataas pa yung dosage niya, 40 pa nga eh. 40 mg pa yung iniinom ko noon, 220. Tapos umiinom ako ng 20 mg propanol sa morning, pati sa hapon umiinom ako ng 20 mg. So medyo may presyo ang propanolol o ang Inderal. Swerte na lang din at syempre regular tayo sa trabaho, no? So affected naman talaga ang financial natin doon. Hindi naman talaga natin maitatanggi. And at the same time, um, kailangan mo ring bumili ng mga pagkain na masusustansya, ano? So, gano'n. Gano'n yung naging epekto nun sa career, 'di ba? So, kailangan mo siyang i-budget. O, imbis na ano yon yung pambili mo ng gamot, o pwede mo nang idagdag para sa kotse mo, or po pwede mo na siyang ipang home renovation, 'di ba? May mga ganyan. So napupunta pa sa medication, no? So ganun talaga, guys. Medyo mahirap talaga lalo na kung nagagamot ang isang pasyente. Kaya napakahalaga ng health, no? Kailangan talagang pagyamanin natin. Hindi naman siya basta-basta pag ininom mo, magaling ka na. Hindi naman siya gano'n. Hindi naman siya kagaya ng lagnat, no? So, ganun talaga eh. Kasama talaga yun eh. Okay, so yun yung financial ang naapektuhan din sa akin. Kahit sabi mong hindi naman ako kinapos, pero naramdaman ko rin na nabawasan ako doon dahil may binibili nga akong gamot. Okay? Sunod, ito, hindi ko makakalimutan to, no? Yung panglima, sobrang tinamaan ako nito pagdating sa mental health. Okay? Kasi syempre, andyan yung anxiety, no? Na-diagnose din kasi ako ng anxiety nun. Um, Marami akong gustong itanong, marami akong gustong gawin nung mga panahon na yun, no? Sobrang naapektuhan din yun. Syempre, andyan na yung nahihirapan kang matulog, nahihirapan kang mag-isip kung ano ba yung next plan mo, 'di ba? So, affected din yung mental health ko nun. Pero syempre sa tulong ng ating mga doktor, espesyalista, mga kaibigan at patuloy na pagdarasal, na-overcome naman po siya. But hindi po siya kayang gawin ng overnight. Okay? Baka sasabihin nyo, sinabi ni, ano, no, ni Rachel, ah, nagawa niya ganito, ganito, ganyan, yung mental health niya. Oo, pero hindi po siya overnight. Hindi naman po siya, pumunta ako kay Doc, sinabihan ako ni Doc na maging ganito, ganyan. Okay na ako. Hindi naman po ganun. No? So, may series din yun ng, alam mo na, ng mga check-up, evaluation, assessment, no? May mga ganun naman tayo. Okay, so, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi
na huwag kayong matakot magpa-check-up. Nandiyan naman sila para tulungan tayo. Hindi naman tayo para bigyan nila ng problema or hindi para palalain yung sakit natin. Ha, huwag na kayong mag-isip ng gano'n. Huwag niyo nang isipin na, ay naku, pera-pera lang naman yung mga doktor na yan. Naku, para bumili tayo ng gamot nila. Hindi naman gano'n. Okay? So, pa-check up tayo ha para matulungan nila. So, yun yung panlima na naapektuhan sa career ko, yung mental health ko. May pagkakataon naman na nagsisiklib ako lalo na pag hindi ako okay. O kaya naman mm, uma-absent sa madaling salita. No? May ganun may mga ganun talaga tayo. Pag hindi ka okay, bakit mo pipilitin, no? Mag-pause ka muna, huminga ng malalim, magdasal, mararamdaman mo naman na umu-okey ka. May mga gano'n talaga tayong pagkakataon lalo na kung ang problema natin itong sa thyroid natin. Kaya mapapansin niyo guys 'no, may mga taong mapapansin natin na parang mainitin yung ulo, minsan naman akala natin loner, o kaya naman sensitive 'no. Wag nating i-invalidate yung mga gano'ng pakiramdam nila, just because ayaw natin yung gano'n 'no. Well, pupuwede namang kagaya din natin sila, may dinaramdam silang sakit 'no. So, gano'n naman talaga, oo. Hindi naman tayo pare-pareho 'no. So, sa trabaho gano'n din 'no. Kaya nga kung ikaw ay nasa posisyon sa trabaho, kung nasa HR department ka o kaya naman kung nagha-handle ka ng mga tao o kaya ikaw yung team leader, yung officer in charge, i-assess mo rin, 'no? Baka naman si ganito may sakit, baka naman si ganito, hindi okay, hindi stable yung kanyang mental health, 'no? Pupuwede mo siyang matulungan, okay. So, gano'n din naman sa'min 'no, kahit naman sa academe sinasabi ko naman na, "Oh, ganito may sakit akong ganito, may sakit akong ganyan." Oh, so naiintindihan naman nila 'yon, okay. So, sana nakatulong yung video natin na ganito 'no. So, 'di bale dudugtungan ko pa ng dudugtungan 'tong video natin na 'to ha. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat.